sa live selling namin with Front Row. And later pala, after ng midnight namin, pupunta kami sa Project Horizon in McKinley Whiskey Park. And so ayan, magsimula na tayo sa midnight natin. Pero bago tayo magsimula, please tap the screen and share the live everyone. Tap. So ayan, pakilala ko na sa inyo yung mga host natin for tonight. Kasi bago tayo magkasiyahan bukas at mamaya, kailangan muna natin magpaalam sa kasama natin or mga kasama natin dito sa loob ng KHOC Mansion. But again, let me introduce you our host for tonight, Vince and Kate C. Magandang gabi sa inyong lahat. Sino kaya ngayong gabi ang mapapauwi? Papalapit na ang season end. Pero the real challenges are just getting started. I'm Dance Eusebio. And hello everyone, this is Kate Caber. At tama ka dyan, Dance. Mas lalong nagiging competitive at mas nagiging challenging ang mga kaganapan dito sa mansyon. Alam na alam natin yan dahil danas na danas natin. And yes, kahapon lang nagkaroon tayo ng isang fantastic show and brought to you by AMA OED. Sobrang nag-enjoy at natuwa ko sa mga performance natin. Well, patikim pa lang yan, Dance, sa mga epicness na mangyayari in the coming weeks. Ramdam ko na kung gaano magiging epic ang magiging season end natin. Pero sa kabila ng lahat, ako'y medyo nalulungkot. Dahil posibleng 2 o higit pa ang kailangang umuwi ngayong gabi. Nakakakaba nga, pero isa yan sa mga katotohanan na dapat nating harapin as a content creator in this competition. For the title of being a season ender at ang pinaka-anticipated na 1 million cash prize. Last week kasi, nagkaroon tayo ng Talk Merch Challenge, diba? Yeah. Kung saan we sell our Talk Merch sa mga fans natin at mga supporters. But for some reasons, hindi lahat nag-excel despite their efforts. Sabi ko nga, competition ito and laging may winners at losers ang kada linggong dadating. Without further ado, let's go at balikan kung sino-sino ba ang content creators na kabilang sa weakest list. Play VTR. The end is near, but the real challenge has just begun. Double the stakes, double the consequences, and double the surprises. Habang papalapit ang pagtatapos ng Season 7, at mas lalong umiinit ang pasiklaban for the title of being a season ender and the sole winner of the highly coveted 1 million pesos. Over the last few weeks, ay binuhos ng bawat content creator ang lahat to be on top sa katatapos na Talk Merch Selling Challenge. But there's only a few that's worthy of being on top of the summit at ang mga naiwan sa ibaba ang siyang nanganganib. Alam natin na malaking factor ito sa magiging resulta ng weakest list ngayong gabi. Kaya kung isa ka sa mga matataas, automatic immune ka. Tulad ng top 3 content creator na immune this week. Congratulations, Jethro, Gray, Pabby. At ngayon, alamin na natin sino ang mga mapapasama sa weakest list. Lahat ng kasali sa listahan ay masusing pinag-isipan at may mga maingat na kriterias na pinagbasehan. Kagaya ng report cards, overall weekly performance, overall demeanor, vote ng kapwa content creators, and votes from the board of judges. Kasama kaya ang iniistan mong content creator? Let's find out. Sila ang nasa weakest list. EJ, Sean, Hannah, KD, Manel, Red. Nakita nyo naman ng mga kasama sa listahan ngayon. So now, let's watch naman kung sinong content creators ang binoto natin
to save. Let's watch this. Ang bid to save ko ay si Manel. Kasi kahit wala siya sa loob ng mansion is mataas yung sales niya. Sean, gamit na gamit siya when it comes sa performance and sa anong talents na meron siya, kasi alam ko natuturuan niya yung mga ibang content creators when it comes sa mga pagsasayaw. KD, kasi kahit na na-restrict yung account niya, lahat ng benta niya pinunta niya sa district niya. Kaya ang wise nung ginawa niya, kasi kahit na wala siyang benta sa sarili niya, okay lang sa kanya mapunta lang sa district niya. KD, kasi nakikita ko yung improvements niya dito. Sean, nakikita ka din na porsigido si Sean sa lahat ng ginagawa niya. Si Manel, unang-una pa lang sa challenge namin, isa siya sa mga may sales pagdating sa district namin. So, malaking tulong si Manel. Sean, kita ko lang din kung paano talaga maggalaw si Sean, and kahit hindi niya forte. Manel, siya po yung isa sa merong highest sales sa weekly challenges namin. At kahit nasa labas siya, grabe pa rin yung ginagawa niya. Sean, I believe may mayahambag siya sa amin pagdating sa dancing skills. Si Hannah, nakita ko yung pagiging competitive sa kanya. Si Red, kitang-kita ko kung paano siya mag-plot for his deliverables. Hindi lang basta-basta yung mga content sa pinuput out niya. Si Manel, since kahit nasa labas siya ng mansion last week, she was able to do her part na nakapagbenta pa rin siya among the 6. Siya yung may pinakamaraming benta. Red, nakikita ko yung porsigido niya lalo-lalo na sa challenge. Si Manel, siya ang nagdala sa district namin. Siya ang may pinakamalaking sales na iambag dun sa district namin last challenge. Manel, grabe yung effort niya last weekly challenge namin last week. Si Manel, nakikitaan ko siya ng mabuting leader, kasi lalo na sa pagbibigay ng mga ideas at magandang suggestions para mapabuti yung grupo. Sean, yung last week challenge yung sa Patriot, nakikita ko yung effort niya si Manel, kasi kahit nasa labas po siya last week, nag-effort po siyang makabenta. Sean, syempre siya restricted siya pero nag-effort siya pumunta sa ibang social media platforms, gano'n. Si Ate Manel, and kasi nakikita ko din yung leadership niya dito, and nakikita ko kung gaano siya competitive din dito sa loob ng mansion. Si Sean, maunti pa lang po yung kumbaga days na dito sa loob, and nakita ko po agad kung grabe yung potential na meron siya. Bukod sa talent niya, marunong po siya sa tao, marunong siya sa bahay, marunong siyang makisama. Manel, kasi grabe po. Si Manel po yung taong grabe, yung social personality niya, maganda makisama. Manel, simula nang bumalik siya rito, ganun pa rin yung level niya ng energy, yung pakikisama niya overall din pa rin. Si Manel, talented po si Manel, and okay po yung attitude niya, yung presence niya, sobrang ramdam po dito sa loob. Si KD po, napakaganda ng napakaganda ng tandem namin tatlo ni Chandria. Grabe nga yun din, halo-halo ang ating reasonings, no? Sobrang. Hindi mo alam kung sinong papaniwalaan mo sa ganito, di ba? Pero yun ang nakikita ng bawat isa sa atin, di ba? Yun yung perspective ng bawat isa sa atin. At sa tagal naman nating nagkakasama dito, lalo na yung mga starters, nakita talaga natin yung efforts ng bawat isa. Sa 2.5 months, almost 2.5 na. So we are 2 weeks away from season end. At 1 save, 3 sent home. Kaya naman... 3 sent home, di ba? Ikaw, tanungin kita, Kit. Bakit mo sinave yung sinave mo? Well, nakikita ko kasi yung yung passion niya talaga in content creation. Na, kumbagay, pinag-iisipan lahat. Pinag-iisipan yung deliverables, yung contents, yung what to put out, di ba? Tama. Yung efforts ganyan na pinapakita nila. Yung alam mong hindi sila susuko para makaangat, ganun, para lumaban. Ikaw, ano naman ang basis mo sa pag-save? Ayun nga, sabi ko nga kanina sa'yo, perspective ko, di ba? Kasi doon ko nakikita yung isang tao kung nakita ko siya nagmumukmuk dyan, in the first place, bakit ko siya isa-save, di ba? So, pero nakitaan ko Nakitaan ko siya ng effort, ng pagpupursige, kasi gusto niyang lumaban Gusto niyang makuha yung 1 million. Yun nga, kung mayroon tayong iniligtas, meron din tayong kailangang pauwiin. Sino-sino ang pinili naming mag-bid goodbye? Let's watch this. Si
Pempem kasi isa siya sa mga pinakamababang sales. Si Red, pumapangalawa sa pinakamababa ang sales. Si KD. Sobrang nahihirapan akong tawagin siya every time na magkakaroon na kami ng challenge. KD, gawa lang nitong ang dami kong naririnig Day sa shift, si Red, Hana. Hana is para nagalak pa din sa sarili niya. Hindi niya paano i-enhance yung sarili niya. Hana, Pempem, and Sean. Kasi hindi pwede maging reason na bago lang sa content creating or content creator. Kasi madami naman bago dito pero nagawa nila ng paraan yung last challenge. Kay Hana, tahimik siya. Kay Pem din, di ko nakikita na nakikihalubilo siya sa ibang content creator. Red. Nakastock lang siya sa circle of friends niya. Si Kuya Red, si KD, late on shift, maraming violation. Si Ate Manel. Red, parang wala silang interest or eagerness to parang magbenta. Pempem. Si Hana. Pempem and Hana, mababa sila sa sales last and hindi ko sila masyadong nakitaan ng ganong effort. Si Red, lagi na lang siyang nakakulong. Parang hindi naman nakakulong, lagi lang siya nakadikit kay Casey sa may living room tapos tahimik lang sila dun. Pempem, Sean, pangatlo si Hana, pinaka-lowest sales po. KD. Attitude, literal. Red, ibang-iba yung work ethic niya noon kumpara ngayon. Pempem, needs improvement sa report card. Red, lagi na nakadikit kay Casey. Si Manel, bossy din po. Sean. Si KD, sobrang daming ticket niya when it comes to deliverables. Si Pempem, dahil sobrang konti lang ng sales niya. Si Hana. Red and Pempem, pinakamababang sales sa lahat. Sean, kasi medyo nag-block off siya ng effort. Pempem, si Sean and Hana po. Ayun po, lowest din po sila, tsaka masyado po silang kampante. Si Pempem, siguro nagpakampante siya na dahil kapapasok ko pa lang, hindi na ako mapapasama sa weakest. At artist siya, pero hindi niya nagawa na makapagbenta doon sa mga kakilala niya. Si Sean, si Red, hindi siya lumalayo, nakadikit pa din siya kay Kate. Red, si Sean. For me, parang naging kampante siya nung na-save siya last week. Pempem, magbase lang din ako sa challenge namin na KD kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya nakikipaghalubilo sa lahat. Red, may sariling mundo din with Casey. Pempem, Hana, and Red. Hindi ko po sila gaanong nakitaan ng effort sa pagbebenta ng merch nila. Una po si Pempem, pangalawa po si Hana, at saka si KD. KD, Hana, Pempem. Parang hindi ko siya nakitaan mag-effort, ganun. KD, ang hirap niyang tawagin. Si Kuya Pempem, alam kong madami pa siyang mas mapapakita pero for now, hindi ko pa yung nakikita. Si Kuya Red, same lang na reason kay Casey. Siguro mas nag-focus lang din siya sa circle. Pempem, Red. Same po ng reason with Pempem na nasa pinaka-lowest po siya ng weekly challenge last week. Hana. Pempem, KD. Kasi po, nire-reason niya po na dahil po restricted siya sa kanyang TikTok account, hindi po siya makabenta. Si Red po. Si Pempem, for the reason na, the only reason lang naman is mas mababa siya sa akin. Hana, kung ano siya nung pumunta siya rito, yung overall presence niya, ganun pa rin siya. Si Sean, again, reason sa akin na lagi kami magkasama ni Kaber. So for me, ang sa akin lang, wag mo na lang sabihin sa akin yung bagay na ginagawa mo. So yun lang, kasi alam ko naman na nakikipag-collab din ako sa inyo. Si Pempem, si Hana, si Red. Wala na po akong ibang i-reason kung hindi yung sa challenge po. Sean, gusto ko pong matutong sumayaw. Hindi mo pa ako naturuan. Si Hana, si Red Mendoza po. At ayun na nga din, nalaman na natin ang pulso ng bawat content creator pagdating sa kung sino ang ibibid goodbye at ibibid to save nila. This is a surprise to us, nung Monday. Kasi sa lahat ng hindi nakakaalam, guys, this is the first time na mag-vote kami ng 3 bid goodbye. 3 bid goodbye. Anong naramdaman mo nun, Isipin Benz? mo yung 2 bid goodbye na lang natin before sa mga, diba, weekends. Nahirapan na, no? Hirap na. Tapos, dagdagan mo pa ng isa. Diba? Yun yung sobrang pabigat na di natin alam sa mga susunod, diba? Di natin masabi. Pabigat siya ng pabigat, lalo pat 6 lang sila. Yun nga. Unlike nung time na weekest tayo. 10 tayo at 10 lang ang bid goodbye natin. Diba? Ikaw ba, bigyan mo ako ng reason, kahit isang reason, kung 3 yan, di ba? 3 bid goodbye. Ano bang isa sa mga reason na nakitaan mo, bakit mo binid goodbye?
yung performance talaga here sa mansion. Lalo, malaking talaga factor yung weekly challenge natin. Madalas dun talaga ako nagbe-base. Ikaw ba? Ganun din. Sa sinabi ko kanina, kung saan anong nakikita ko. Vice versa lang. Kung nakita kong di siya nag-e-effort, kung di siya lumalaban, bakit ba siya kailangan magstay dito? Diba? What's the purpose? What's your essence here? Shout out to our viewers, guys. 1.5 thousand. And guys, huwag kakalimutan i-share ang ating live at tap the screen. Ayan. Abangan ang Season 7 ka sa aming mga events na later ay pupunta kami sa Horizon Fest sa McKinley Whiskey Park. Kaya naman kita-kita tayo dyan sa mga malapit, ha? At sa May 18 naman, guys, GCI Manila's Electric Night Run, 9 p.m. at Philinvest, Alabang. And tomorrow, you will see and you will get a chance to have a dinner with our co-content creators, selected co-content creators. Nakapost yan, guys, sa social medias of the House of Collab tomorrow sa Fifth Craft at 7 p.m. At ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang The House of Collab Season 7, the 1 million peso Creator Showdown. Season finale na concert and awards night. Ayun, yan ang pinaka-inaabangan ng lahat. Sa June 1, 2024. Saan? Sa Skydome lang naman, di ba? Skydome SM North EDSA. At gates open at 5 p.m. Ang tickets natin, guys, you can buy them sa thehouseofcollab.com. The VIP price is 1,299. And the regular is 799. Ayan, guys. Go to thehouseofcollab.com para makapag-avail na kayo ng mga tickets nyo. Bilisan nyo, guys, kasi baka maubusan kayo. Ayun. Ha? Dahil very limited lang ang ating sobra. VIP. Kung gustong-gusto nyong nasa unahan kayo, bilisan nyong pag-place sa tickets. Mag-avail na kayo, guys. Agad-agad, ganon. At yan, follow our social media at The House of Collab sa YouTube. At Talk That Live every 1 p.m. hanggang 12 a.m. At Talk That Daily, Talk 247 for live votings tuwing Monday. At meron po kaming front row live selling every Tuesday, Thursday, and Saturday. Kapit lang, guys, dahil babalik pa kami. At sa aming pagbabalik, malalaman na natin sa mga nasa weakest list ngayon ang kanilang mga opinion patungkol sa mga reasons at mga kuro-kuro pagdating sa kung bakit sila ang napasama sa listahan. Huwag kayong bibitiw, babalik pa ang The Midnight. Hello, Doc Fam. Nagbabalik tayo sa The Midnight. Ako si Kyle Tato. At ako naman si Lloydie. Matanong lang kita, Kyle, gaano kabigat ang pakiramdam na napasama sa weakest list sa ganitong point na papalapit na ang Season 7 finale? Alam mo, Lloyd, depende yan sa tao. Kumbaga, it goes both ways. Some people will take it positive na they will be grateful for staying here dahil na-develop ang skills sila, mas dumami ang fans, supporters at exposure. Nandyan din yung super happy kasi napasama sila sa isang lugar with fellow content creators na parehas silang interest. Pero iniisip ko din, Kyle, no? On the other side of coin, mayroon ring mga manghihinayang ng sobra. Iisipin na sayang lang yung ini-stay nila dito kasi pwedeng hindi sila manalo in the end of the season. Yes, totoo lahat yan. Dahil pawang speculations lang, dahil sa huli, ang sagot pa rin ng bawat content creators ang mahalaga. Pero bago yan, sa mga fellow CCs namin dyan, alam nyo na to, pero meron kami inihanda ulit na kaunting mensahe galing sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya panoodin natin to mula sa family ni Sean or malapit sa'yo, Sean. Hi, Shindy! You're such an inspiration to others. So just keep what you were doing because you're doing great.
Kahit anong mangyari, matalo, manalo, alam namin ginagawa ang best. Shandy, keep fighting. We love you. Hi. Ayan, Sean. Parang nakita namin na parang masaya ka na nakita mo yung, o narinig mo yung mensahe ng family mo. Anong masasabi mo? Start tayo sa kapatid ko kasi kakauwi niya lang from Boracay. And I'm so happy kasi sa kanya. Almost graduating ka na, so see you soon. Basta, uuwi akong season ender. Sa lola ko naman, thank you so much sa support mo, Lola, up until now. And sa kuya ko nasa likod, thank you so much for wearing that shirt. Gives a lot. Ayan. Yun lang po. Ayan, maraming salamat sa mensahe mo, Sean. Pero bago yan, meron akong katanungan sa'yo. Back-to-back kang na-weekes. Totoo ba ang sabi-sabi na hindi ka makasabay sa mga kapwa mo content creators pagdating sa result like fans, gifting, sales, at tila talent lang ang bit-bit mo dito sa mansyon? I think hindi. Let's say, naging kampante ako the past few weeks, pero nakita nyo naman siguro ngayon na ako talagang lumalaban kahit na hindi lang sa talent. And sa sales, labanan din ng fans. Alam ko, kakayanin ko siya, lalabanan ko siya. Lumalaban naman ako up until now. Okay, thank you so much, Sean. So ngayon, Red, may nakahanda rin kaming special na tao na nag-iwan ng mensahe para palakasin ang looban mo. Hi Bunso, this is Kuya Pao. I just want to say that I'm really proud of you kasi tuloy-tuloy mo pa rin inaabot yung mga pangarap mo. And galingan mo palalo dyan kasi you have the skills, you have the talent, and you have the discipline to win. Kaya galingan mo pa dyan. Miss na miss ka na namin, miss na kita, magpakita ka na paglabas mo ng House of Collab. I love you Bunso, dito lang always Kuya Pao. Ayan, Red. Nakita natin at narinig natin yung mensahe ng iyong best friend. Magkita daw kayo paglabas mo. Mamaya na ba to? Joke lang. Hindi, anong gusto mo sabihin sa best friend mo, Red? Unexpected yung ganong message kasi the last time we spoke kasi meron pa kaming tampuan yun dahil nga after kasi nung season 6, hindi na ako nakapagbigay ng oras sa kanya. And si Kuya Pao kasi is very few of the people na hindi ko kadugo pero tinuturing kong kapatid. Kaya for me, nung narinig ko yung message niya, alam ko na parang miss naman namin yung isa't isa eh. And very unexpected lang talaga na mag-message siya ng gano'n. And Kuya Pao, love you always. And thank you sa support mo na hindi mo pa rin ako binibitawan hanggang yun lang. Ayun. Hanggat, alam ko miss na miss yun na isa't isa pero hanggat nandito ka, Red, ilaban pa rin natin. At ito ang katanungan ko sa iyo, totoo ba na masyadong lumiliit na raw ang circle mo when it comes to collaborating to the point na hindi ka na raw nakikihalubilo at dahil din dito, ang mga resulta mo tila ng tanong kay Sean kanina, napakababa na rin? First and foremost, sa sales talaga, honestly speaking, hirap na hirap talaga ako dyan. Kasi ito nga sinasabi ko sa mga tao na pumasok ako ng season 7 ng dala-dala ko lang sarili ko. And hindi siya tulad nung last season na meron akong admin, meron akong gifter na nakasuporta talaga. At this point, hindi naman sa nineneglect ko yung mga sumuporta sa akin ngayon sa mga boto, sa mga tumulong. Pero iba pa rin kasi yung pakiramdam nung andyan dyan yung support system mo sa likod mo throughout the whole season, the challenges. And hindi ko siya, wala akong ganun ngayon, in a sense. Pero when it comes naman sa comment ng ibang content creators, valid naman yung reason nila. And aminado ako na dikit ako lagi kay Kate. Pero ginagawa ko yun because meron kaming goal. Meron kaming goal na tinatry na makuha. And sa ibang reason naman na parang lumiliit yung mundo ko dito sa mansyon. Actually, sinasabi ko nga to sa kanya na parang gusto kong makihalubilo ulit sa lahat. Tulad ng last season na sobrang approachable ako. The thing is, parang minsan din kasi nakakalimutan din ng iba na parang mag-reflect sa sarili nilang ginagawa eh. Minsan kasi kapag ako na may nag-approach, parang hindi rin sila makapagbigay ng oras sa akin. So parang
okay, ganito na pala yung nagiging nangyayari ngayon tapos sa akin binabalik. Pero again, wala naman masamang loob doon pero ayun lang. Siguro this time, if ever masave ako ngayon, siguro mas mag-focus na lang ako sa kaya kong ipakita sa kanila kaysa dun sa mga pinapakita nila sa akin. Yes, hanggat may oras pa at mahaba pa naman yung araw bago mag-season end, ipakita mo kung sino ba talaga si Red dati. Okay, ito ngayon, Manel. Mayroon ring nakahandang special message ang isa sa mga malapit sa iyong buhay to cheer you up. Manel, kumusta? Masaya-masaya kami kasi napili ka bilang content creator din sa loob ng mansyon. So, ang masasabi ko lang is pagbutihin mo at galingan mo pa. So, continue to shine. I love you. Ayun, bali, bata ka pa lang kasi, competitive ka na. So, pagbutihin mo lang at nasa likod mo kami sumusuporta. Yun. Laban lang hanggang dulo. Dito kami nakasuporta sa'yo. Go, Maria! Yeah. Go, Maria. Ayan. Anong masasabi mo, Manel? Masasabi ko sa kanila, masaya po ako and proud ako sa meron akong pamilya na very supportive, na given naman na kung tutuusin, tapos ako sa pag-aaral, license ako. Pero never ko na-feel sa kanila na i-pressure ako sa life na kailangan gantong age, dahil tapos ka, napag-aaral ka namin, kailangan meron ka lang naipon and all. Pero sila yung tipo ng pamilya na kahit ano yung gusto mo, basta masaya ka doon, suportahan ka nila. And I'm very proud of my family. Maraming salamat. Yun lang. Ayan. At Manel, alam naman natin na galing kang na-bid goodbye nung mga nakaraang weekends natin at bumalik ka ng wildcard. Tanong ko lang sa'yo, naging factor ba na parang slightly interested ka na lang daw at hindi 100% ang binigay mo dito sa talk in the last few weeks? Aminado po ako na nasaktan po talaga ako nung last time na na-send home ako, knowing po na pamula pa lang po nung una bago pa magsimula yung season 7. Alam ko po sa sarili ko kung ano yung pinasok ko, kung ano yung nilalaban ko na spot. Kahit na sabi ko nga dati na wala naman akong mga ganito noon, na ngayon ay meron na ako na parang, ayun lang, sobrang nasaktan lang ako kasi all out ako sa lahat ng effort, sa lahat ng weekly challenges, kung ano yung kaya kong may ambag sa grupo o sa buong season 7, tinatry kong execute parate. So, aminado po ako na nasaktan talaga ako nung first weekas ko at Rectang Centum. But then, nag-look na lang po ako sa brighter side na siguro blessing in disguise din. Kasi kung tutuusin, mas dumami po yung nakakilala sa akin, mas maraming nakakita nung kung sino ba talaga ako. So, grateful pa din. And sa pagbalik ko naman, aminado po ako na medyo doon pa rin po yung energy ko and gusto ko pa rin lumaban sa kung ano po yung reason kung bakit ako pumasok dito. Nagkataon lang na may mga bagay po ako na kailangang gampanan outside mansion dahil aside po sa pagiging content creator, ang pinakang buhay ko po talaga ay pagiging musikera na nasa banda. And hindi ko po kayang bitawan yung music ng ganun-ganun lang. Kaya aminado po ako na ang dami ko lang pong iniisip at inaatupag nasa labas ako ng mansion maging sa loob. And kung ako po yung masasave ngayong gabing to, I promise na after po ng week na to, makikita niyo po ako 24 hours na, hindi naman gising, pero like nandito lang po ako sa loob ng mansion at wala nang labasan to. At makikita niyo na po ulit yung di lang 100% na effort na binibigay ko, kundi siguro mga 105. Mga ganun. So, ayun, again, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin, maging sa loob po ng talk o maging sa labas po ng talk sa mga personal na kilala kong mga tao at mga artist. Mahal ko po kayong lahat. Ano mang mangyari, ako pa rin to. It's me, Maria 555. Walang iba, alam nyo na. Ayan. At once na save ka, asahan namin yung mga sinabi mo, Manel. At bago namin ipagpatuloy, kindly share this live, guys, sa mga nanonood dyan and tap the screen. Okay, sa'yo, Pem. Na ngayon pam-pam. Mayroon ring special na mensahe ang mahal mo sa buhay to motivate you. Let's watch it.
po si Jane Kalinting Pagubong, mama ni Pempem, tagabot, Punta Enganyo, Lapu-Lapu City, Cebu. Galingan mo dyan sa mansyon, tagabalumi, dihatag mo ang best. Manalo man o matalo, AJ, ikaw pa rin ang winner ng pamilya mo. Proud kaayo minimo, bisan pa man kung wala mo financial, ikaspot nimo, kanunay lang kami kaangkit para nimo. Ayan, Pempem. Nagiging emotional si Pempem. EJ, anong masasabi mo kay mama mo? Sorry kasi dalawang buwan, 3 buwan kung hindi ako nagpadala kasi sinunod ko yung pangarap ko. Alam ko naman hindi niyo ako matulungan financially. Morning at gabi, alam ko prayer lang matulong niyo sa akin, pero kahit pagising ko sa umaga gusto ko nang sumuko, pero lumalaban ako kasi para sa inyo. Thank you. Ayan, Pem. Laban lang at alam natin na maraming naniniwala sa'yo na kaya mo. Pero bago yan, Pem, totoo ba na hindi ka ganun ka-motivated to push yourself within the limits pagkapasok mo dito sa mansion? At isa pa, sumusuko ka na raw agad based sa mga mensahe mo. Hindi ako sumusuko, ginagawa ko yung best ko. Siguro, hindi lang nila ako ma-approach. Kasi kapag kunyari din nila ako ma-approach, wala na silang second chance na i-approach ako. Siguro ganun. Pero binibigay ko yung best ko. Nakipaghalubilo ako sa lahat. Siguro naman nakikita naman lahat ng CCTV. Yes. Ikaw, Lloyd. Sige. Ito. Ay, hindi papahuli ang loved ones ni... Hindi papahuli ang loved ones ni Hannah to give her some needed inspiration. Let's watch this. Hi, Hannah! So, ayan. Proud na proud kami sa'yo. Galingan mo lagi dyan sa loob. Yes, and you're the best among the rest. And ayan, miss na miss ka na namin. Kahit nasa weekends ba siya? Oo, nasa weekends ka ngayon. Tatagal ka pa dyan, ako nagsabi sa'yo. Yes, pagaling ka pa, be. Galingan mo pa. And Go. sana huwag kang mawala ng pag-asa. Among the rest, you're the best among the kaya mo rest. yan. May hit mo ang 1 million. Kaya naman, yan. See you dito, Hannah. Love you. Bye-bye! Ayan. Mukhang si Hannah ay napangiti nung nakita niyo yung mga mensahe. Anong masasabi mo, Hannah? Thank you sa message. Di ko ina-expect na mag-message ka. Di ko tiga-expect na ma-message ka mo. Pero sana mag-ikilingan na kita. Baka pa ko niyan. Pero pag ending season, ma-airing naman kita. See you. Thank you. Love you so much, guys. Ayun, sana tinagalog mo para naintindihan din namin. Okay, Hannah. Isa pang back-to-back ka sa weakest. Itong si Hannah. Totoo ba na since start mo dito sa Talk Mansion ay hindi ka nakitaan na kahit anong progress at lagi kang mid at best pagdating sa performance? Mid at best pagdating sa performance? For me, hindi naman totoo na walang nagbago sa performance ko. Kasi kung wala, hanggang ngayon wala pa din ako. Hanggang ngayon wala ako dito. So, ayun, yung sinasabi nila nasa mid and best yung performance ko. For me, this week, I know I did better than before. So, ayun. Ayan, maraming salamat sa iyo, Hannah. At syempre sa tukayo ko, alam mo na to. Kung may maipapayo man kami is to stay strong sa mga nangyayari ngayon. Meron na. Wala na. Katie. Hi, Kyle. We are proud of you. I love you. Give thanks unto God and pray. Be strong and of good courage. Continue your journey. I love you. Yes, anak, we're very proud of what you've accomplished again and again. Hindi kami magsasawa na sabihin sa iyo yun. So, 1 million or not, we're proud of you. We miss you. And just continue doing the things that you've been doing. The good ones, the great ones. And the things that we need to change. Again, anak, we need to improve. You know, there's always room for improvement. So, keep up the good work. And we love you.
At finally, KD, sabi mo magbabago ka na. Sabi ng ibang narinig na nila yon noong Season 6 at sa FNC Season 4. At may katotohanan naman doon. Ngunit bakit tila paulit-ulit din na may mga pagkukulang ka? Perhaps your violations at multiple tickets brought you down sa spot na ito. May katotohanan ba? Pero bago ka magsumagot about sa tanong ni Lloyd, anong message mo muna kay Daddy Tocayo? Ayun. Kay Daddy and kay Lola, maraming salamat kasi yun, never nyo akong iniwan sa kahit anong situation. Lagi kayo nandyan. And malapit na po ako umuwi. Ay, hindi mamaya, sa June po. See you po. Uulitin ko, KD. Sabi mo magbabago ka na. Sabi ng iba, narinig na nila yon nung Season 6 at FNC Season 4. At may katotohanan naman doon. Ngunit bakit tila paulit-ulit pa din na may mga pagkukulang ka? Perhaps your violations at multiple tickets brought you down sa spot na ito. May katotohanan ba yon, KD? Yes po. Lalo na po yun sa ticket. Yun din, bukod po dun sa last weekly challenge, ang nangyari po kasi dun is, yun nga po, restricted ako. May mga ibang way para magkaroon ako ng sales sa individual ko, pero pwede ko naman pagsabayin sana, pero hindi ko siya ginawa, hindi ko siya inaksyonan. Ang ginawa ko na lang is, pinunta ko na lang sa district. Pero kung ginawa ko sana yung paraan na pwede, malakas yung loob ko na wala ako dito. And yung about po sa violation naman is, yes po, totoo po. Gawa ng ako po yung highest. And di ko po, yun nga po, tulad po ng sabi ng management, nag-i-improve po ako pero mabagal or inconsistent. Pasensya na po. And thank you. Ayan, kaya sana once na save ka, KD or Tocayo, is maging consistent ka na sa pag-grow mo dito sa The House of Collab. At syempre, bago yan, gusto ko lang i-promote yung weekly challenge namin this week, yung Front Row Live Selling. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, sa mga bumili sa amin sa mga tickets, sa mga products namin, sa per district at individuals. At asahan namin kayo na merong makakasama sa inyo sa aming beach trip. And don't forget to also follow our social media at The House of Collab sa YouTube at Talk.Live every 1 p.m. hanggang 12 a.m. /TalkDaily at Talk247 for live voting tuwing Monday at may Front Row Live Selling din kami every Tuesday, Thursday, and Saturday. At syempre, abangan ng Season 7 ka sa mga events na aming sasabihin. May 10, Project Horizon at McKinley Whiskey. Mamaya na yan. Sa Taguig. Ayan. May 11, The Fifth Craft, 7 p.m. sa Marikina City. At bukas naman yan, mga kaibigan. Yes, and May 18 sa JCI Manila's Electric Night Run, 9 p.m. The House of Collab Season 7, The 1 Million Peso Creator Showdown, Season Finale, June 1, 2024 at Skydome, SM North EDSA at magbubukas ang gate ng 5 p.m. And Talk S7 Season Finale tickets price for VIP, it costs like 1,299 pesos and for regular, 799 pesos. Ayan, pumunta lang po kayo sa thehouseofcollab.com website para sa mga gustong bumili ng ticket at makapanood ng aming concert. Maraming salamat po at dyan lang po kayo dahil kami po ay magbabalik dito sa The House of Collab Season 7. Nagbabalik tayo sa The Midnight. I'm Pabi.
And hindi ko talaga makontain ang atmosphere sa loob ng mansyon ngayon. May halong kaba, tuwa, lungkot ang nararamdaman ng bawat isa this week. Tama ka dyan, Pabi. Hindi lang basta content creators ang kasama sa weakest list ngayon, kundi mga kaibigan na din na naging malapit sa bawat isa during our stay here. I'm Chandria Alorde. Okay. Narinig natin kanina at napanood ang mga nakakaantig na mensahe mula sa mga loved ones at close people sa buhay ng mga weakest list. Okay, pero bago ang lahat, shout out sa 1.7k viewers dyan. And share the live, guys. But first, tara't i-announce na natin kung sino ba ang unang save ngayong gabi. Ang babanggitin kong pangalan ang siyang magpapatuloy ang journey para sa titulong season ender at ang chance na manalo ng 1 million pesos. Ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. Ang tatawagin ko ngayong gabi ay siyang save at hopefully hindi na mapapasama again sa weakest list. Ikaw ang save tonight. Ikaw ang hindi uuwi ngayong gabi. Ang tatawagin ko ngayong gabi ang siyang save at hopefully hindi na mapapasama again sa weakest list. Ikaw ang save tonight. Ikaw ang save tonight, Hana. Ayan. Ikaw ang save ngayong gabi, Hana. Congratulations! Ayan. At ayan, Hana, ang unang beat to save natin. At ayan, ikaw, Hana, ang unang beat to save natin ngayong gabi. May gusto ka bang sabihin sa mga supporters and family mo? Thank you so much sa mga nag-support sa akin, lalong-lalo na yung unang nag-support sa akin na hindi ko kilala kung sino. Thank you sa pagtiwala. And thank you kahit yung mga onting support lang, sobrang na-appreciate ko kayo guys. Lalo na sa family ko, sa friends ko, and sa girlfriend ko. Thank you so much po sa suporta. And sa management po, sa pagbigay po ulit ng another chance kahit back-to-back po ako sa weekends. Ayun, thank you so much po. So let me give you every color that I find. O siya, alis na and hug your fellow... O siya, alis na at hug your fellow content creators sa veranda. Huwag ka na namin makikita sa weakest list, ha, Hana? Bumalik ka na doon sa veranda. Hayat yakapin na ang mga content creators natin. Next up, syempre ang susunod na beat to save ngayong gabi, ang tatawagin ko ang siyang hindi uuwi tonight. Ibalik mo na ang gamit mo sa closet dahil ikaw ang save ngayong gabi. Patuloy ang pangarap mo dahil hindi ka uuwi. You are saved. Patuloy ang pangarap mo dahil hindi ka uuwi. Ikaw ang pangalawang save ngayong gabi. Patuloy ang pangarap mo dahil hindi ka uuwi. You are saved. Ikaw ang pangalawang save ngayong gabi. You are saved. KD. Again, ang ating second beat to save ngayong gabi ay si KD. Ayan. Masusing. Okay. Any message dahil ikaw ang save ngayong gabi? First of all, syempre, wala mo tayo ibang dapat pasalamatan kundi si Lord. Next po, family ko. Lalo na ang daddy ko po. And yung mga tao, and pangatlo po, yung mga taong tumulong po sa akin na kahit hindi pa po ako nakasama, hindi pa po ako nakikita, and hindi pa po kami nagkakabanding, is tinulungan niyo po ako. DK Amaron, thank you so much. Sa Mochi Baby, sa mga nasa GC ko. Thank you so much po. And God bless. Thank you, KD and Chandria. Ano ang pakiramdam na save ngayon ang iyong kalambingan? Masaya ako dahil since
pangatlong weekends niya na to. Pero parang hindi ko nakikita Masaya yung ako, kasayahan. Masaya. Ano pakiramdam? Masaya ka? Gumaan yung pakiramdam mo. So, kanina parang feeling mo mabigat. Ngayon, okay na. So, yayakapin mo ba pagpasok? Mamaya. Yakap, kiss sabay hug, ha? Hindi. Okay. Hindi ganun. So, ganito. Masusing pinagbasehan ang bawat desisyon na nangyari ngayon at may mga factors tayo tulad ng report cards, overall demeanor, overall weekly performance, votes ng kapwa content creators, at vote mula sa Board of Judges. At may website, voting din tayo na malaki ang contributions to even the odds and to help your favorite content creators to be safe this week. Simple lang ang pagboto. Go to thehouseofcollab.com, hanapin sa pinakataas ang pangalan ng content creators na gusto mong suportahan. And after clicking or tapping, ay pwede na kayong mag-donate ng kahit ilang donations depende sa tier na pinili nyo. Lahat ng yan ay may kasamang thank you gift or for appreciation sa pagboto nyo na gusto nyong content creators. Voting starts after weekest reveal and ends every Friday at 3 p.m. naman. Unlimited ang pagboto as long as hindi maaabutan ng cut-off. Again, thank you sa supporters na walang sawang tumutulong sa mga content creators na nasa weekest list every week. At mamaya lang ay i-reveal na namin ang resulta ng website voting. Pero bago ang lahat yan, abangan ang Season 7 cast sa mga events na aming sasabihin. May 10, Project Horizon at McKinley Whiskey Park Taguig. Mamaya na po yan. And May 11, bukas po yan, The Fifth Crop, 7 p.m. sa Marikina City. And May 18 naman po, JCI Manila's Electric Night Run at 9 p.m. Feel Invest. Okay. And the House of Collab S7, the 1 million peso Creator Showdown Season Finale on June 1, 2024 at Skydome, SM North EDSA. Gates open at 5 p.m. And Talks S7 Season Finale tickets prices, VIP 1,299 and regular for 799 pesos. Limited slots na po ang ating VIP. Slots. Unahan na po sa website dahil ang pagkakaalam ko is 150 slots lang po ang VIP. Wala pong virtual stream so mapapanood nyo lang po kami sa mismong actual na concert. Yes. So bili na po kayo ng ticket, simulan nyo na ngayon kasi nag-uunahan na po talaga ang mga fans, di ba? Balita ko paubusan ng VIP, di ba? Yes, actually sabi ko nga bilisan nyo nang kumuha ng VIP kasi talagang paubos na. Totoo. Ayan. Ang kung saan po kayong website na makakabili ng ticket is sa thehouseofcollab.com. Ayan, click nyo na guys habang maaga pa. And share the like na din. Okay. So we are inviting you guys next week pala, Saturday night, to join us at makitakbo sa JCI Electric Night Run for Hope 2024. This May 18 na yan. Join us we run for the benefit of Hospicio de San Jose. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Hospicio de San Jose ay isang homeless shelter na tumutulong sa mga displaced individuals at families in need. So if you want to run with us and help at the same time, just go to thehouseofcollab.com and select JCI Night Run and select any picture ng favorite content creators and you can run with us for only 2,000 pesos. And you can run with me, ya girl, or si Pabi, si Kuya Ryan, or any existing THOC content creator season 7 na nasa mansion right now. Bago tayo pumunta sa part na inaabangan ng lahat, ayaw marinig ng nasa weakest list, kumustahin naman natin ang Fairfax Academy kung may napili na ba sila na papasok sa Talk Mansion. Anong balita dyan, FNC Gang? Hi! Hi guys! Hi. Anong balita dyan, FNC Gang? Julian and Zaira.
course, naabangan nila kung sino nga ba yung content creator na papasok mula sa academy. Oh my God! Ang tanong, sino naman kaya sa mga content creators na natitira pa dito ang makakapasok at mabibigyan ng chance na ilaban ang 1 million sa loob ng The House of Collab Mansion? Wow! Mag-awak-awak na kayo ng kamay dyan, guys. Dahil this week, nagkaroon ng talk at FNC ng live selling challenge kung saan hinahasa ang kanilang galing at diskarte and also to improve their communication and presentation skills. Oh my God! Tanungin naman natin muna ang ating mga kapwa content creators kung sino sa tingin nila ang papasok ngayong gabi. Sino kaya? Sino, guys? Meron din Scarlett. Gio. Ilan kaya ang papasok? Oo, kasi hindi natin alam pwedeng dalawa. Pwedeng. Oh my God! Ang dami, pero nakita naman natin na lahat ng content creators sa Talk Mansion ay lumaban hanggang sa huli at nagsakripisyo para lang mapanatili sa kanilang spot sa loob ng mansion. Na kabaliktaran ng nangyari dito sa Fairfax Academy. Ni isa sa kanila ay walang nakaabot sa target. Oh my. At dahil walang nagpakita sa kanilang determinasyon para masumpit ang spot sa loob ng mansyon, ikinalulungkot namin sabihin na walang makakapasok this week. Tama kayo nang narinig. Dahil sa kakulangan ng kanilang efforts at pagiging kampante, walang FNC content creator ang napiling makapasok sa loob ng mansyon. Isa lang ang ibig sabihin nito. Dapat yung pang patunayan ang inyong mga sarili kung worthy ang efforts, ang report cards, at ang resulta nyo dito sa Fairfax Academy. Dahil pagpasok nyo sa loob ng mansyon, mas doble pa ang mga pagsubok na pagdadaanan nyo na magbibigay sa inyo ng mas malaking oportunidad. FNC content creators, better luck next time. So, ayan. Okay, narinig naman natin na walang papasok na galing sa FNC. So, wala kayang uuwi ngayon or ilan ang uuwi ngayong gabi? May idea ka ba, Chandria? Wala akong idea, pero parang surprise yung nangyayari ngayon dito sa loob ng mansion, no? Oo, kasi walang papasok. Pero kasi 25 content creators na tayo ngayon, which is dapat 24 lang tayo. Tama ka dyan. Nasisi. So, feeling ko isa ang lalabas or sana wala. Sana nga wala. Dahil mag-end na yung season natin hopefully wala talaga. And once again, congratulations kay KD and Hannah for being the new... Ay, wala pala. Sorry, wala pala. Mali yung script natin, guys. Share the live lang, guys. Share the live, guys. Share the live. Okay. Hello sa 1.9k viewers. Ayan, may pasabog talaga yung The House of Collab. Wala sa script yun. So, guys, again, congratulations, KD and Hannah. And abangan na lang natin kung sino talaga ang mapapauwi at ilan. Okay. Okay, at sa pagbabalik ng The House of Collab ay malalaman na natin kala JD, Gray, and Jetro. Okay, kung sino ang uuwi. So, dito lang yan sa The House of Collab, The Midnight. We're back sa ating night, Midnight. I'm Mami Gray. Ako naman si JD Batino. And I admit, the stakes are high dahil ilan dyan sa Wakers list ay ka-district natin. And I am Jeff D. And we fought hard and with tooth and nail this week din sa ating front row live selling this week.
Sa mga sumuporta, many thanks sa inyo guys and we can't wait na makasama kayo soon. At bago natin pag-usapan yan, let's call Kuya Ryan muna to give some much needed advice sa ating natitirang content creators sa listahan. Hi guys. Hello. Hi. We have two new CCs and 2 new starters and 2 returnees from the past seasons. Guys, ilang weeks na lang tayo, like 2.5 weeks something, no? Sa mga new CCs, I hope sa short time yun na nagstay dito, sana aside sa marami kayong natutunan, sana marami kayong relationship din sana nabuo dito. Kasi for me, more than the price, more than anything, more than the learnings, for me super important yung journey natin dito. Para kasi sa akin, it's once in a lifetime experience. Yung tipong kahit matanda ka na, pwede mong ikwento sa mga, alam mo yun, sa mga apo mo na pumunta ako sa isang mansion before, kasama ko itong mga to, na parang naging hindi lang kaibigan pero pamilya. Diba? And para sa akin, yun yung more than anything else, yun yung pinaka-importante sa akin, the journey and the relationship that you build here. Sa mga returnees, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo, no? I know na alam nyo naman na rin yun. I know na marami kayo na-build dito. Relationships, whatsoever, diba? But guys, natapos na nga yung season. Lagi natin pinag-uusapan yung, concert. Lalabas pa tayo sa, meron tayong beach trip this weekend. Mamaya may labas din tayo. Sadly, mapauwi. We're still not sure if you'll still be part of it or not. Because honestly, yung concert, especially the concert, for me, that is the highlight. That is the highlight of every season. More than the price or anything. Kasi doon talaga, para sa akin, nagbibuild lalo yung relationship. Kasi during the rehearsals, everything, whatsoever, like, dun kayo mas magkakilala talaga lalo. And how I wish all of you here can experience that. But sadly, it won't happen to one or maybe more than one sa inyo. Guys, again, whatever happens, lagi ko sinasabi to sa inyo, is going to be part of your journey. It's not the end, okay? And I hope you guys, sabi ko nga patapos yung season, sana i-keep nyo pa rin yung, yung commitment nyo. Kasi narinig ko yung mga ibang sinabi nyo kanina, sabi ni Manal, nasaktan daw siya. Yung iba naman, nahihirapan. For me, okay lang naman yung nasasaktan ka. Okay lang naman yung nahihirapan ka. Pero lumalaban. Diba? Kasi we cannot quit lang dahil lang sa nahirapan ka, struggles, failure, because those things will only make you stronger. It will only make you better, smarter. And, sana lahat na natutunan nyo dito, sana you can apply it sa labas after the season. Okay? So, Pam girl, Manel, Sean, Red, good luck sa inyo guys. And I wish I can say na kasama ko pa rin kayo ng season end. But unfortunately, that is not a possibility. So guys, again, good luck. Ayan, thank you so much Kuya Rai sa iyong mga words of wisdom. But before we move on, guys, please tap the screen and share this live. Kasi maya-maya malalaman natin kung sino-sino ang mapapauwi or kung sino-sino ang masisave ngayong gabi. And now, ayan, magpapatuloy pa ang journey mo inside the House of Collab. The lifeline for your journey will continue. Stop
Stop the tears because you're staying here tonight. Again, magpapatuloy pa ang journey mo inside the mansion. The lifeline of your journey will continue here. Stop the tears because you're staying here tonight. Ikaw ang third save ngayong gabi. Again, ikaw ang third save ngayong gabi. Red! Congratulations, Red. Once again, si Red ang ating third bid to save ngayong gabi. And of course, Red, congratulations. First of all, and we would like to ask, how are you feeling tonight? And if there's someone na gusto mong pasalamatan. Ako, papasalamat po na ako kay Lord kasi sabi nga ni Kuya Ray, yung journey yung pinaka-importante dito. And ang sakit lang isipin na posible ako mapalabas knowing na malapit na yung concert. And for me, parang ang pangit naman ng legacy ko noon sa season 7. Pero gusto ko rin pasalamatan yung mga taong sumuporta sa akin itong last challenge. Tatry ko kayo isa-isahin. Sa ate ko from Kuwait, sila Ate Kimpot, yung best friend ko nasa Canada, si Sian, sila Kuya Erwin, at sa iba pa kay Kuya Pao din na nakasuporta. And ayun, marami. Hindi ko alam kung hindi ko kaya isa-isahin pa. pero salamat sa inyo kasi nabawi ko yung performance ko last time. And gusto ko lang sabihin na itutuloy ko pa rin yung laban. And this, parang inaalay ko ito sa lola ko kasi kanina naiinggit na ako sa kanila kasi naiinggit ako kasi nakakausap. May message sila natanggap sa lola nila. So naiiyak na ako kanina kasi parang nai-miss ko na kasi yung lola. And knowing na yung pangarap ko kasi inaalay ko rin kasi sa lola ko. So knowing na magtutuloy pa ako dito. Hindi mo man makita ngayon, pero tuloy pa rin ako. Kaya ayun, para sa'yo pa rin ito tsaka sa pamilya ko rin. Nasan man kayo ngayon, para sa inyo to. And syempre sa mga Cat-Red fans, Red lovers, lovies, maraming salamat po. Sa mga nakasuporta sa akin at sa mga Red Squad, sa mga dati kong admin, maraming salamat po. And sa management, thank you for giving me this opportunity pa rin. And sa lahat po, thank you so much po. Congratulations, Red. Pwede ka nang bumalik sa iyong mga co-content creators. Again, guys, please do share the live po before we move on and keep on double tapping our screen. Yes, kasi malay nyo, marami pang pasabog. Yes, marami pang kaganapan later on. Di natin alam kung sinong mapapauwi or kung walang uuwi. Diba? Hindi natin alam yan. Kaya ang susunod naman na tatawagin ko ay ang pang-apat na bid to save ngayong gabi. Ikaw ang swerteng magpapatuloy ngayong gabi. Ikaw ay may pag-asa pang makamit ang titulong season ender at ang 1 million pesos. Congratulations, ikaw ang fourth bid to save ngayong gabi. Ikaw ang fourth bid to save ngayong gabi. Makakahinga ka na ng maluwag dahil ikaw ang ating pang-apat na ligtas ngayong gabi. Ikaw ay si Sean. Congratulations, Sean. And that means na you still have the chance to be part of the season enders. And any message, Sean, bago ka pumunta sa veranda? First of all, I would like to thank God sa opportunity niya binigay sa akin. Next, sa management, sa pag-trust niya sa akin. And lastly, sa family ko, kahit ibang bansa kayo, you're still there to support me.
And also, sa mga Sean defenders ko, sa mga tao, sa mga sisi na andito, nasa labas, maraming salamat. Pamilya ko kayo. And lalaban tayo. Hindi tayo magpapatalo. Maraming salamat. Lalong-lalo na din sa Amber fans. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Papatuloy natin dito ang ating journey. Samahan niyo ko up until the very end of the season. Mahal na mahal ko kayo. At ayan na nga guys. Dalawa na lang natira. Si Manel at si Pempem. Si Pam Girl. So, both of them, nanganganib po ang spot nila dito. Kasi still, di pa rin natin alam kung sino ang masisave at kung sino ang mapapauwi. At ang susunod naman natin na tatawagin ay ang huli na maliligtas ngayong gabi. Uulitin po natin, just a correction, ang tatawagin natin na una na pangalan ay siyang Bid Goodbye. Meaning, kung sino ang hindi tatawagin na pangalan ay siyang bid to save natin ngayong gabi. Yes, ang natitira na hindi natawag ay automatic na siya ang huling bid to save ngayong gabi. Tama ba? Tama. Yes. So, sino nga ba? Paki-comment po kung sino. Ayan, comment natin dyan sa baba kung sino nga Comment ba kayo kung sino. sa dalawa. Si Pempem ba ang ligtas or si Manel ang maliligtas Yes, and ngayong keep gabi? sharing our live, guys, sa 1,900 viewers natin dyan. Totoo. Ayan, share the live. Paabutin na natin na. Ayan, 2K na tayo. 2K na. Ang daming may gustong malaman kung sino ang mapapauwi ngayong gabi at kung sino ang masisave. Sa tingin nyo ba? Parang ang hirap sa posisyon natin. Hirap, pero sana parehas ligtas. Pero maraming salamat Sir JV sa iyong pa-fireworks. Ay, sana sa amin din. Napansin ko yun. Ayan. Kaya, at ayan na. But, on a serious note, totoo. malapit na tayong magpaalam sa isa or we'll never know if dalawa na ating co-content creators. Meaning, hindi pa rin sure ang kanilang spot kung sino sa kanila ang mapapauwi or masisave nga ba. Ngayong gabi. Dahil ngayon, ay i-announce na namin ang pangalan ng magbibid goodbye. ang susunod naman na tatawagin natin ay ang unang magbibid goodbye. Ikaw ang hindi sinuwerteng magpapatuloy ngayong gabi. Ikaw ay wala ng pag-asa na makamit ang titulong season ender at ang 1 million pesos. But of course, syempre gusto lang din namin sabihin na kung sino man ang mapapauwi, please be positive na hindi lang dito mag-i-end ang inyong journey. Yes, possible na simula pa lang to ng journey nyo, Totoo. but not inside the mansion na. At ayan na nga, ikaw ang bid goodbye ngayong gabi. Get up and say your final message. Ikaw ang bid goodbye ngayong gabi? Sorry dahil ikaw ay ang ating bid goodbye. Ikaw ang bid goodbye ngayong gabi. Pem. I'm so sorry, Pem, but your journey here inside the mansion ends tonight. But always remember na you became part of this family. And whatever happens outside, please be reminded of na minahal ka namin and we supported you all the way. But of course, bago ka magpaalam, we would like to ask your final message. I just want to say thank you unang-una sa management. Sir JV, thank you for this opportunity. Sa Pennies, sa family ko, na-disappoint ko kayo. Though I gave my best sa mga fans ko, kahit konti lang kayo, pero sumusuporta kayo sa akin.
sa mga sisi na nakilala ko kayo, nakasama kayo sa mansyon ng kahit ng 2 linggo. Salamat sa lahat, sa staff, from direct CEO hanggang sa pinakababa. Salamat nagiging part ako kasi 3 years ko itong hinintay. Nakaapak lang sa mansyon, okay na ako. Kahit 2 linggo, feeling ko ako na yung panalo. Kasi 3 years ko itong hinintay pero hindi ko pinangarap na manalo. Ang importante, maapakan ko yung mansyon pero wala. Pero okay lang kasi feeling ko nanalo na ako kasi being part of the House of Collab Season 7 is a big win. So, thank you. Thank you, Sir JB. Magpasi. Thank you so much, Pem. At ikaw naman, Mans, since ikaw ang save ngayong gabi, and congratulations for that. Congratulations. Siyempre, ano ba ngayong magiging mensahe? Sobrang halo-halong emosyon pero umaapaw yung pagiging grateful. Kasi alam ko sa sarili ko na grabe yung naging struggle ko lalo na ngayong week na to. And sobrang nagpapasalamat ako kay GOD, number 1, sa pamilya ko, at sa mga taong nandyan parate, sa admin ko, kay Shane, kay Partner 2, maraming salamat kay Kuya Matt. At maraming salamat po sa management kasi binigyan pa rin ako ng chance na i-showcase pa kung ano pang pwede kong maipakita at mapatunayan dito sa loob ng mansyon. And ngayon, parang masaya ako kasi nung huling upo ko dito, sabi ko nga kayo na parang familiar yung feeling, tapos familiar yung upuan ko, gantong-ganto yung upo ko, may unan ako dito. Kaya sabi ko, kung ano man yung mangyari ngayong araw na to, ako man yung masentom or what, tatanggapin ko kasi siguro yun yung meant sa akin eh. But then, ito nga, na-save tayo ngayong gabi. So, maraming salamat po talaga. Sa lahat ng mga nagko-comment dyan ng pangalan ko, nakikita ko kayong lahat. And sabi ko nga, kahit yung mga ganyan dati, wala ako nan. But then ngayon, naranasan ko sa inyo and sobrang grateful ako and sobrang salamat. Yun lang yung paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Sobrang salamat. And itutuloy natin ang laban at itutuloy natin kung ano man yung ating nasimulan. At ayun, abangan nyo yung concert namin and ayun, sana bumili kayo ng ticket at kung meron man, mag-check out kayo sa Yellow Basket ko kahit restricted ako. Maraming salamat sa inyo. Ayan, congratulations Manel, and you can go back to veranda and say hello again to your co-content creators. So here is the final tally result sa ating website voting. Pero bago ang lahat, syempre, for Pem, any final message, Pem? And for sure, mamimiss ka namin. Namimiss ko bawat sulok dito kasi namiss ko ngayong FNC ito pa kaya. Kasi 3 years ko itong hinintay. Wala na akong masabi. Thank you talaga kasi nandito ako sa House of Collab. Kahit 2 linggo lang siya, parang feel ko nanalo na ako. Wala na akong maihiling pa. Kasi I'm living in my dream right now. So nandito ako sa House of Collab. Pwede na ako lumabas. Ready na ako lumabas. Nasa bucket list ko na siya. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa management. Thank you, Pem. Grabe. Yan yung magandang feeling, no? Kahit mapapauwi ka man, but at the same time, you're still grateful na nakapasok ka dito. So, lagi niyang babaunin yun. Totoo. Babaunin niya na nga, siya part guys. ng The House of Collab Season 7. Thank you, Pem. At ngayon, pwede ka nang bumalik sa veranda para magpaalam sa iyong mga co-content creators. At ito na nga ang ating final tally results sa ating website voting. Pem got 7.20%. Sean got 16.03%. Hannah got 18.40%. KD, 41.83%. Manel got 6.84%. And Red, 9.71%. Again, ito po ang ating final percentage of votes. Pem got 7.20%.
Sean got 16.03%. Hannah got 18.40%. KD got 41.83%. Manel got 6.84%. And Red got 9.71%. Ayan. So, dyan isa sa mga basehan kung bakit nananatili ang ating mga content creators dito sa loob. So, ayan. Let's watch the invitation to all of you na gustong maging part ng Season 8 ng The House of Collab. Grabe, kasi bago natin, di ba, bago tayo pumunta sa ating next announcement, of course, panoorin muna natin to. Yes. Hoy, nakapila ka? Oo, para mag-audition kay Kuya. Ay, init-init na. Nakapahaw pa na pila. Ikaw din? Oo, gusto kasi namin mabago yung buhay namin. Yes, perfectus. Kaya nga, lahat gagawin namin para mapakita aming mga talento. Ano ba? Meron ako alam para hindi kayo pumila. Talaga? Oo naman. Paano? I-stitch nyo lang yung video ninyo through online. Saan? Sa House of Collab. Wait, paano? Here's how. Season 8 is just around the corner and we're looking for content creators. Gusto bang manalo ng 1 milyon? Tara! Are you passionate, motivated, and creative in doing your content? May like selling skills, strong-willed, and self-driven. Always game and ready sa mga challenges and tasks. At may desire to be the very best. If you're 18 years old and above, or hindi man, as long as willing magbigay ang parents mo ng parents' consent, pasok ka dito! Stitch this video and tell us why you deserve to be part of The House of Collab Season 8. Don't forget our hashtags, hashtag The House of Collab, hashtag THOC Season 8, hashtag THOC Auditions. Ang tanong, ano game? Game! Kung sa tingin mo lahat ng qualities na nabanggit ni Kuya Ryan ay meron ka, just stitch the video na pinakita namin at gamitin ito at ang ating mga hashtags na The House of Collab, hashtag Talk Season 8, and hashtag Talk Auditions at i-post sa TikTok accounts ninyo. No need na po pumunta sa mga audition centers. You can do it kahit saan ka, anytime. And ayan, super excited na nitong new content creator natin. Actually, wala. Oo. Pero ito guys, so I was so confused. Itong magaganap na audition na to, sobrang convenient kasi magagawa nyo siya online. You can just stitch the video ni Kuya Ryan and just a snap of your finger. Sobrang daling mag-audition. Actually, lahat tayo ay yun din yung ginawa dito sa Season 7. Kami lahat dyan. Ayan. Post it on your personal account para sa ating, kung kayo ay interesadong gumawa ng video, mag-audition, ayan, pwede po kayo sa inyong personal account mag-audition. Yes, kahit nasan kayo, di ba? And don't forget, of course, yung hashtags natin. Yes. Ayan! Importante yan. At of course, gusto lang namin na-remind, abangan ang Season 7 casts sa mga events namin na sasabihin. Kasi ngayong gabi pa lang, bihis na ako. Waiting na talaga. So, our first event is for tonight, May 10, Project Horizon at McKinley Whiskey Bar, Taguig. May 18, JCI, Manila's Electric Night Run, 9 p.m. Philinvest, Alabang. At bukas naman, Piling Content Creators ang makakasama natin sa Marikina, 7 p.m. The Fifth Craft. And the House of Collab Season 7, the 1 million peso Creator Showdown Season Finale will be on June 1, 2024 at Skydome, SM North EDSA. And of course, gates will be open at 5 p.m. Ayan, so limited lang yung slots natin. Yes, paunahan lang sa pag-avail ng tickets yan. Totoo. Tsaka wala tayong virtual. Yes, wala tayong live. Wala. Hindi po magla-live ang The House of Collab season finale. Lahat po ay pwedeng pumunta at bumili ng ticket sa thehouseofcollab.com. At of course, ang ating Talk Season 7 finale ticket prices, we have VIP 1,299 at... And we do have the regular for 799.
Ayan, kaya buy your tickets now habang meron Guys, pong limited slots lang kasi Limited ang lang ating, to. Ayan, again, makakabili po kayo ng tickets sa thehouseofcollab.com. Ayan! Website po yan na hindi po sa Facebook page, hindi sa TikTok account, but thehouseofcollab.com website po. Ilang weeks na lang, guys. At 19 syempre, days. 19 days. 19 days. At matatapos na nga. At of course, sa katatapos lang natin na challenge. Sobrang competitive ng ating mga content creators. Na makakasama sa beach trip. And hindi lang yan, kasi makakapagsama sila ng isa pang tao kada Yes, kahit pa nila. At syempre, bukas i-announce yan. At ito ay magaganap din sa linggo. Sunday. Sa linggo. Saan kaya? Kayo ba may idea ba yung saan ito? Actually, nag-gym na nga siya kanina. Nag-gym na ako. Feeling ko Boracay ito eh. Ay! Feeling ko naghahanap na ng passport. Oo! Kailangan ng passport kasi domestic lang yun. Malay kasi mag-ibang bansa tayo. Bigla, di ba baka naman, Sir JB? Ayan, so salamat. Thank you so much. Sa nanatiling 1.9 viewers natin, maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng challenges, sa ating mga content creators na nasa Wickes Link. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sir JB, salamat. Ayan, maraming salamat po. At syempre, gusto lang din namin magpasalamat sa mga wantusawang suporta sa mga sisis dito sa loob. Kung wala sa inyo, hindi dahil sa inyo, wala kami dito. And still, we want to congratulate Pempe. Oo naman, syempre. Her journey doesn't end here. Yeah, and remember, this is a competition. May nananalo at may natatalo. Huwag din natin kalimutang pasalamatan ang front row. Ay, oo naman. Ang home suite. Ano pa? Ang MW Cup. Ang Dimsan, ano pa? Ang MAA. Ano pa? Ang MAA. Ang TLJ. ANA Online Education. Ang TLB, ano pa? Yes. Yan, Dimso. Ang OED, syempre, ano ba yan? Ayan. The fifth Ang round. fifth round, Ayan. bukas yan, Coastal, di ba? dahil bukas. Ang dami. Kaya sa Kaya mga maraming salamat aspirant dyan na gustong maging sisis, mag-audition na kayo. mag-audition na kayo kasi tayo. sobrang daming opportunities. And Ayan, syempre, maraming goodbye! Bye! Dito po nagtatapos ang 9th Midnight ng The House of Collab. See you, Taguig! See you guys! See you, Magali! Hey! Ayan! Abangan kami sa McKinley Taguig. Ayan! Yes, McKinley Whiskey Park! Ready na kami! Ito na! Ay, hindi ba? Ay,